Butang ang magapasidungog sa atong buhi nga Dios. Amen? Hallelujah. Taliwala sa atong mga giatubang karon mga igsuon nga mga kakulian. Apan ang Dios matinud-anon sa atong mga kinabuhi. Amen? Atong ukbon atong mga balaang kasulatan din sa libro ni Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43, reading verse 1 up to 7. Nagayon din But now this is what the Lord says, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have summoned you by my name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba, your steed. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you, and the people in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. And I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the end of the earth. Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, whom I formed and made. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Father, we thank you for this wonderful opportunity that we have today as we come before you, Lord, hearing your words. Ginoo, himo akining comfort sa among mga kasing-kasing karon. Salamat sa imong dihog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung naatay mga television karon mga igsoon, naatay mga cellphones, ang access nato sa internet maayo, makakita gid ta sa panghitabo sa kalibutan. Siguro sa wali ni Pastor Makiling adtong unang semana, makapamalandong ta, no? That the word of the Lord says, this is just the beginning. Maghuna-huna ta, sinugdanan pa lang ni unsa pa kaha ang moabot. Sa sitwasyon nga naata karon, makaingon ba kaha ta nga makasalig ba kaha ta sa mga butang nga atong nabatunan? Makasalig ba kaha ta sa atong Pinoy-anan nga napundar? Sa atong mga kwarta sa bangko? Sa atong mga posisyon nga naata and what we possess. Sa ang-aning nga sitwasyon, makapamalandong ta, what if ang atong mga tanang kwarta nga naa sa GCash, sa online banking, kanabitang mustap kadali ang internet, mustap kadali ang kanang mga source sa ana nga mga power, mga igsoon. Siguro kung naakay dako nga sapi sa bangko, nagistoryahay mi adtong unang mga panahon nga the other week nga naigibutang kwarta sa GCash niya. Wala kay mag-confirm dai na siya, wala man koy kuana ng GCash. So nakaingon ko nga even sa ana nga sitwasyon sa kanang ka-easy sa life, ka-easy sa mga butang nga gi-offer sa ato sa kalibutan, still dili ta sigurado. Amen? Last Sunday ba to tong gabinuang ta tong during sa among paniud to? Last Sunday nga. Hayahay ang naibukid kay pwede sila makakutkot og foxhole. Hayahay ang naay kanang mga cave, no, kay during sa war kanang
pwede sila makatago dito for a while, kay dili magyud na siya kuan kanabang assurance, no, that we can hide forever in asa nga mga dapit. Knowing that World War II was happening, tapos nakaibaw ta sa kinabuhi. Diha sa atong mga kasing-kasing, daghang mga, kung mamalandong ta sa panghitabo karon, sa kato nga mga panahon, nakatawa ko sa akong kaugalingon because I was dreaming of a World War II. Nakaingon ko sa akong kasing-kasing at nga time sa akong dream nga wala di ay pulos ang atong mga gi-invest, no? Unta to og namatay na lang ko adtong panahon nga wala pay World War III. Kay nagamit pa unta na ako ang akong plan, kasayang sa akong plan, 5 months na lang dili magamit. So, sa akong dream, chaos na gyud, gubot na gyud ang palibot. The only building na stand din sa Lipata is the church. And everybody was crumbling, no, sa panghitabo, sa akong dramgo. Then, I woke up and realized, dili gyud nato hawak ang kinabuhi. Like them before, during the time of Isaiah, they all struggle sa panghitabo sa ilang kinabuhi. Pero tungod kay doon na sila'y paglaom sa Dios nga ilang nailhan. Nakapadayon gihapon sila. So, nining kabuntagon, mga igsoon, ako ning timahan og trusting the only Savior that we have. Kay kung ang atong kinabuhi, mga igsoon, isalig nato sa atong salapi nga nabatunan. Siguro kung pwede pa na si Marcos dili mamatay tungod sa iyang sakit. Kita na ako si Chris Aquino gabi sa TV. She recovered already pero di na gyud siya ang blooming as blooming before. Good because naa siya kwarta. It's not her time pag gyud ingon pa ni attorney. Every time nga kuhaon tas Ginoo, it's our appointed time. So maguna-una ta no makapamalandong ta. Nga makaingon pa bata nga maningkamot pa bata? Mag-save pa batag kwarta sa bangko? Mag-invest pa bata? Makaingon ko mga igsuon, hangtod nga naapay Dios nga naglingkod sa iyang trono. Life must go on. Amen? We will not be threatened, mga igsoon, sa pangitabo sa kinabuhi tungod kay ingani naman gid ang kinabuhi, whether we like it or not. Ingon pa ni Charles Stanley, the world will not change for better but for worse. So buti pasabot, kung tanaw nato ang palibot karon, worst na gyud ang atong kahimtang. Pero dili ni siya makapugong in living every day with the hands of the Lord, hoping nga ang Dios nga tong gialagaran, mga igsoon, siya ragay makapreserbar sa tong kinabuhi. Oh? Dili ta magkuan kanang maratol. Because sa atong kinabuhi, kung ang Dios, ingon pa dinhi, ingon pa si Isaiah dinhi, ang Dios mo'y nagpili, no? Kung ang Dios naa sa atong kinabuhi, bisan pa og moagi ta og mga problema sa kinabuhi. Ingon siya diha, for I have redeemed you. Gilukat na ta sa Ginoo gikan sa kasalanan. Gilukat na ta sa Ginoo gikan sa kamot sa kaaway. Karon mga igsuon, nagtackle mi sa kanang among care group about the cross of Christ. Nga didto sa cross sa Kalbaryo, gibuhat nas Ginoo tanan didto para sa ato. Unsa may nabilin karon sa ato, mga igsuon, ang opportunity to do our part as Christ believers, no? Karon rang pag-ugmad sa atong pagtuo tungod kay nabatunan naman nato, ingon pa dinhi ang iyang mga pulong nga sa kinabuhi naagi ay mga agihan nato, naaga ni kanta sa katong Tagalog nga dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Isaiah din na,
Mao di ay ni siya nga bisan pa sa mga bulog sa mga pagsulay. Grabe na gina siya kalawom mga igsuon. When we say bulog, o kung mag-imagine mo og sa ato nga walay mga big river, dili ta kabalo og unsay bulog. Sa amo dito sa one of the biggest kanang river dito sa Davao is Bulatukan River. Nga mao gina siya magdala sa pinakakusog nga kanang tubig from the mountain. Every time nga dunay bunok sa kuan sa kanang bukid, doon na gid na sila yung mga alert, na alert level up to 4. So kung dito sa bukid nagbuhos ng ulan, manawag na sila dito sa magsaysay. Ang government mo tawag dit by sa ilang mga kuan nga naay dako kayo nga ulan diri, pagbantay mo diha kay sa ilang dapit pag abot sa magsaysay dili pa man wala may ulan. Dili nila makita, but they have that big river nga nag-dry na. Pero dito sa ila grabe na gyud. So mao na nga pag abot sa magsaysay ang mga tao nag-prepare na tungod kay moabot naman ang dako nga bulog sa pinakaulo sa baha. So ingana usay sa kinabuhi nato, dili nato mamatikdan nga sa unahan day do na day mga pagsulay sa kinabuhi. Do na day mga butang nga giallow sa Dios because ang Dios man mo'y nahibalo unsa ka lig-on ang atong mga pagtuo. Rest assured lang gyud ingon pa sa pulong sa Ginoo nga kung ang Dios maghatag nato og mga pagsulay, ato ra gyud ni siyang madaog. Diba sa atong kinabuhi, gami ka-challenging ang kinabuhi nato, labi na kitang naay mga responsibilidad, dako-dako og pamilya, pero minus-minus ang income, di ba? Sa karon nga panahon, kung dili ka kabalo magmidyo sa imong kinabuhi, how can you survive ani nga sitwasyon karon? Ingon pa sila, dili ko no madugay, ang ato ko nung kanang langis mutaas sa sad kuno tungod sa ing ana nga gipang freeze ang mga stocks, no, even sa mga bugas ginapang freeze na sa kinabuhi sa uban. Kanang mga kuang ka siya will prepared gid nga mga klase nga mga tao, kami ka binuang mi nga uli na didto ang tiliti sa kuan season pag sugod na og pagkabot dito sa ilayom sa imo bayay kay kung magkagubot at dito manguan kay di man maklaro ang bayay ng tiliti na may ilayom lam sina uno man maghago ka man kinadjad to man koy bukid didto na jad to kuan didto sa ibabaw jad to kunoy cave. So isay i-joke na nato pero mahitabo gid ang panahon if God will not come kanang pre na may pre tapos present tapos post tribulation, gitawag na siya tribulation. And only God knows, mga igsoon. Usahay sa atong pagkatao, labi na kung naatay mga panghuna-huna nga, kanang, labi na kitang mga nanay, no, mo preparar magidta. And kung nga, siguro anang panahon na, maggamos gid tagdaghan. Okay, ang ginamos, no, kaya di man gid madaot, no, ang mga dilata mo expire man, ang bugas mabaho man, ing ana gid ba? Usahay na ataana nga mga huna-huna how to prepare to face the truth, no? Pero mga igsoon, bisag unsaon nato kung panahon na gyud. Amen? Ang usa ka butang lang gyud nga buhaton nato is to prepare ourselves, to prepare our relationship with the Lord. Kay kung ang Ginoo, we already established relationship with Him, no? Gipasaligan man ta niya. Nga do not fear. Ayaw kahadlok, usahay kay maratol man ta. Gitawag na siya sa atong sinultihan og tarantado. Usahay masuko ra batag inong tarantado. Pero tinuod biya, no? Nga naay mga panahon nga gagmay ra nga mga butang matarantar ta. Di ta kahibalo og unsay buhaton. Unsay first aid nga atong buhaton panahon sa crisis. Ngano, naturalis gid na sa atong kinabuhi nga naay gyud mga tawo nga dali ra matarantar. Muna nga, kung naata sa Ginoo, kinahanglan, stay put, usa ta. Lord, una kita, Lord, unsa may among buhaton? Nagpasalig man kanamo, Ginoo nga, kung naa ka sa Ginoo, naata sa Ginoo, ingon siya di, fear not for I have redeemed you. Ang akong pangutana nining kabuntagon,
Nalukat na batas Ginoo? Ha? Sigurado batang nalukat ta sa Dios? Muna akong gi-explain sa among kuan nga. God has already done His part in the cross of Calvary. Apan ang atong share, ang atong kuan, ang atong tuka sa ato trabaho sad is to receive what He has kanang hatag Ginoo sa ato. Now, if we have received and we are assured that we are redeemed, alabi na kaginganlan ta, sa unarabagiing nanrabataog, siguro hagid ninyong magpa-redeem mo, ha? Kinahanglan redeem, gyud. Dili, pa-redeem lang. Ha? Kanang makaingon gid ka sa imong kaugaling, I am redeemed by the blood of the Lamb. Ha? Kanang nalukat gid ta, kung tinuod ta nga nalukat sa dugo ni Ginoong Hesus, wala tay angay nga kabalakan nga naman. Magkinaon sa ang dagan sa kinabuhi, kuhaon tas Ginoo. Kuhan man ta, safety man ta. Ako mama, wala kalibang og 8 ka adlaw atong unang mga adlaw, unang mga semana. Siguro tungod kay sige apil og birthday, sige kaon-kaon og unsay karne. Now, kato nga time kay gikan sa pagkuan, wala ko kaadto. Knowing nga daghan siya tili-tili, so murag wa kay ko mahadlok nga mo tuduawon siya didto. Pag-resume na nako sa akong negosyo, ingon na siya sa ako nga, mamatay naman siguro ko ga. Okay? And siya nga, lain naman akong gibati. Kay, 8 na ko kaadlaw kalibang. Ano siya nga, siyang gibinuangan. Unsa mahadlok dahi po ka, o mamatay na dahi ka. Ngadto naman ka sa imong balay nga bulawan. Dala joke ba? Pero tinuod, di ba? Kung kuhaon tas Ginoo karon, mas maay gani karon. Mga igsoon, kung kuhaon tas Ginoo nga panahon na gyud nato kay naa pa makalingkod pa ta, makahigda pa ta ng atong mga gipangplan nga St. Peter, di ba? Og abot na sa panahon didto, tanawan ninyo didto sa ila. Grabe, gipangputos rakan. Mura ganig sa una sa panahon gani sa dito sa Ukraine, no? Mass grave na. Wala na gid intaw na plaster. Pero usahay mahadlok ta. Mahadlok ta nga mo kaadto tas atong balay nga bulawan o mahadlok ta kay dili pa gyud ta decided kanang sigurado nga naatay balay nga bulawan. Ha? Niingon ko sa akong kaugalingon nga ngano man tuod, no? Nga mura man taon yung mga hadlok ta nga murag way mga kaugmaon. Usahay sa atong kinabuhi. Ang angay day natong buhaton mga igsoon is to commit our lives to God every day. Makaingon ta sa atong Ginoo nga, into your hands I commit my life unto you, Lord. Ani nga adlaw Ginoo, akong ikumitar akong kinabuhi sa imo. Kung akong ikumitar akong kinabuhi sa imo, ikaw na'y bahala ani. Amen? Mao na ang malaumon nga kinaiya diha sa Dios. Come what may. Ang kinabuhi mga igsoon, as long as you know what you are doing. Kabalo ka nga dili ni siya kanang kuan nagsumpaki sa kabubuton sa Ginoo. Then go. Di ba? Karon nga ingani na ang klase sa kinabuhi. Kung kaya pa nimo eskwela. Di ba? Kay kinsa may nahibalo sa iyang ugma, wala ginahibalo sa iyang ugma. Ngano? Ang Ginoo ra gyud may nahibalo sa atong kinabuhi. Ingon pa ang Psalm 139, He is so familiar with us when we wake up in the morning and we lay our head at night. He is so familiar with us. Di ba? Kung nag-ingon ang pulong sa Ginoo that your steps are ordered by the Lord, then let it be Lord. Ani nga adlaw Ginoo, life must go on. Amen? Dili nato kanang pugngan ang kinabuhi tungod sa atong mga kahadlok sa mga panghitabo tungod kay ang Dios nagsulti nato. Kung siya ang nag-redeem, naglukat nato, dili angayan nga mahadlok ta tungod kay fact number 1 mga igsoon, God is with us. Amen? Fact number 2, He established His relationship with us. And fact number 3, He gave us assurance of His strength. Diba? And siya, do not fear, for I will strengthen you.
So whatever trials, kagahapon, nangutana sa ako, yun na siya nga, ging, apil si Sabit pagka tangtang sa kuan, barangay, lang ko na, uuti kay tanan manggadyod na, magunsa ramang kan mo. Di ba? What a big question. Magunsa na lang kuno mi, nga wala na may trabaho si Sabit. Ingko kami, magsalig ragid mi sa among Ginoo, unsaon na mo pagpangaon, unsaon na mo pagsustiner, unsaon na mo pagpadayon sa kinabuhi, nga ingani na ang sitwasyon. As long as God is alive, life must go on. Amen? Diba? Nga naman, tungod kay ang Diyos, ingan siya, ang sila nga nagasalig kaniya. Oh? Ingon saya, iyang mga pulong, sila nga nagasalig kaniya, magalakaw apan dili kapuyan. Amen? Magadagan nga dili manghawoy ang ilang mga lutahan. Oh? Pakapadayon gihapon sa pag-atubang sa kinabuhi nga dili kapuyan. Amen? But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will walk and not faint. Diba mga igsoon? They will run and not be weary. Nga naman, because the Lord your God will strengthen you. Amen? Bisag unsa kalisod sa panginabuhi, bisag unsa kalisod sa atong kinabuhi, gabi, alas 11 na siguro to nga, murag hingkalit og bara ang ako liog, may gani kay ang ako bata, mata pa, kuwas, tambay, sige na lamang. Di ba? It's a challenge. Buhi pa sa pagbata na ako pagkabutong, Lord, buhi pa ko, salamat sa Ginoo. Ingana ragyud mga igsuon usay mag-sharing mi ni Tatay Jenny mo lang mas dana. Kapoy na gajud. Pero nag-birthday na sad siya kuman. Di ba? Kapoy na gajud may katuyuan kuno sa Ginoo na tagbuhi pa man siya. Naing-ani naman ani di sitwasyon malipong, kapuyon pero di ba? Ang Ginoo ra gajud mga igsuon. Ang Ginoo ra gajud nakabayo na kaya pa nato. Kaya pa tay, sikad pa gihapon. Kaya nga naman, may katuyuan pa gajud ang Ginoo sa ato mga kinabuhi. Muna nato gajud trabahoon nato trabaho mga igsoon taghatag sa Ginoo sa ato. Hangtod nga may kinabuhi pa, may kusog pa. Jagan na gajud gihapon mga igsoon. Amen? Isa ka butang nga ato. Tan-awon mga igsoon nga nung kinahanglan nga mopadayon ta sa atong kinabuhi. Ang gugmas Ginoo nga wa gyud mausab nato. Nga orag gid mga igsoon, isa ka butang. Sa kadaghan-daghan sa atong kasinatian, sa kadaghan-daghan sa atong kapakyasan, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Moingon ra gyud ko sa Ginoo nga Lord, we are not perfect, yet you love us unconditionally. It is the undying love of God that He showed every day sa atong kinabuhi. Ang ayan nato nga pag-uhon, adlaw-adlaw ang atong panglantaw, mga igsoon sa unahan, tungod kay ang gugma sa Diyos, they are new every morning, mga igsoon. Ang gugma o kamatinud-anon sa Ginoo, adlaw-adlaw nag-renew sa atong kinabuhi. His eyes, always remember that His eyes is on you. You are the apple of God's eyes. Muna nga, makaingon tao sahay nga, nakakita baka ang Ginoo? Ako na ay mga panahon sa kinabuhi nga main ko, Lord, feel the pain. Feel the suffering that I have so that you can share with me in these sacrifices. Diba? Why not ihatag nato pag-ingon sa Ginoo? Cast your burden. Ihatag imong kabugat sa Ginoo. Laban lang sa mga balatian. Laban lang sa mga pagbati nga dili ba kontrol. Laban lang mga igsuon. Nga naman, na atong paglaom sa unahan. Dito sa Ginoo mo atong daganan. Tungod kay siya nga promise ka nato mga igsoon, dili gyud mo pakyas. Maura gyud na. Kung ang atong mga uyab, mapasalig man nato nga ikaw ra gyud ug wa nay lain pa.
atong mga bana ug atong mga asawa usay mapakyas ta sa atong mga saad sa atong mga bana. Atong mga responsibilidad sa atong mga bana sa atong mga asawa. Pero ang Dios nga nagsaad nato mga igsoon, pag-ingon sa Ginoo nga I will gid na og iya gid nang tumanon. Diba? Muna nga kapila ko nag-ingon ninyo nga when God told you I will do something for you, hold on to that promise. Nga naman, moabot ang panahon sa iyang sakto nga panahon, imura gid nang madawat mga igsoon. Amen? Ako I'm still hoping sa among grupo sa We Care, daghan may kwartahan sa amo. Si Brother Jojo, Sister Tata, kwartahan man. Si Lodi, sila daghang kwarta. Pero one time, may nagministeryo sa amo. Gingnan ko nga, you are rich. So I take it as, Lord, yes, I am rich in my heart. Rich good ko. Pero ila mo kong palago tunay, sa kadaghan nato, ikara mga jutaglangan sa Ginoo na you are rich. Salamat ko sa ako galingon. Lord, ako na siyang gunitan. Kaya it is a prophecy. Things that is going to happen, di ba? When God will give you a prophecy, muabot na siya in His perfect timing. Muna nga ako, dili ko muundang mga igsuon. Dili ko magundang sa pagsalig sa Ginoo tungod kay siya ragi akong paglaom. Nga kung dili man ko madato din His kalibutan, sigurado dato gyud ko iyang gingharian. Nga naman, tuwang may nagpaabot na ako dito nga balay nga bulawan. Diba? Usahay sa kinabuhi. Naay mga butang sa kinabuhi nato nga, murag mo wave na atong pagtuo. Pero kung ang Ginoo mag-ingon nato nga buhaton na ako ni sa imo, buhaton gyud ni niya sa ila. Ha? Kapag ingon sa Ginoo dinhi sa ilang kinabuhi nga, pag moabot ang panahon, nga makabayad na mo sa inyong utang nako, nga 70 ka tuig, dadun gyud mo na ako pagbalik dito sa dapit nga akong gikuhaan sa inyo. And that is the only hope that the Israelites had. When the fullness of their time comes, God will bring them back to their land. Dinhi niingon siya, the north do not, ikaw, ayaw, pugni, ha? I will bring your children from the east and gather you from the west. And I will say to the north, give them up. And to the south, do not hold them back. Nga naman mga igsoon, ang mga Israelitanhon, during the time sa crisis sa ilang kinabuhi, they find refuge in other countries. But time will come when God called them. And that is one of the signs. Ang gisgutan ni Pastor Makiling tong Domingo, Matthew 24 tells us that this is just the beginning. If these things will happening sa atong palibot, it is just the beginning. Kagutom, linog. But one, mga igsoon, of kanang ilhanan, nga hapit na mobalik ang Ginoo kung ang mga Israelitanhon nga nagmuyo sa laing mga dapit mobalik na sa Israel. And kung tan-aw nato karon, even sa ilang kahimtang, people living from other countries, ilang gi-encourage ilang mga tao balik aron mutabang ka sa atong nasod. So ing ana ang saad sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Ingon man nato mga igsoon, ing ana sad ang saad sa Ginoo. Nganuman, kung ang Dios nagsaad nato that He can protect us, nganong mahadlok man ta. Diba? Ang Psalm 91, ingon siya din, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom will I trust. If we are under the shadow of the Lord, may angayan batang kahadlukan? If the Lord is our shepherd, may angayan batang kahadlukan? If God is our protector, kanang ako bata, nana siya fear sa thunder.
Nana si Zay fear sa lightning. So before, sa gamay pa na siya nga bata, bisag asa na siya maglaag, basta muulan na gani ug mudalugdog ka usa, para sa iya, the only safest place para sa iyang kinabuhi is dinhi. Kaya ako siyang giingnan nga, kung naay lightning, naaman tay rooftop, so dili makaabot ang kuan sa ato. Muna siya, sa gamay pa na siya nga, pag mag-lightning, magdaugdog, dagan naman siya nga, nay, paladyo diha sa glass. Wala nga dyan na siya. Karon nga, dako na siya, mga tao may sa ako bana ka ng mga panahon nga, usay bitaw maggira sa kalangitan, lang ko tay, lit kanay. Ano man, pag-abot nato sa bayay, sa ini na mga oras, kung wayay dayugdog, waya na si Juwas sa bayay, pero kumanlit ka na ita pag uli nato naalagi si Juwas. As pag-abot na sa bayay, naagad si Juwas, nagdungag na. Di ba? Kay, naagad para sa ija nga, the only safe place para sa ija is our koan. Pinoy-anan. Pero sa atong kinabuhi, mga igsuon, bisan pa og naay atong rooftop, na atong foxhole. Kung magtanaw ta karon sa TV, pagbomba, pag-abot sa ubos pulbos man, asa man tadagan. Waya, di ba? Wa tay kadaganan. Pero diha as Ginoo, if we are under the wings of the Lord, di ba? He is our rampart. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, di ba? Ang salmo, daghay dinhi naka-memorize labi ng mga karaan. Kabalo na sila ang unsay Salmo 91, oh. Dili ta mahadlok even the arrow that flies by day, di ba ingon siya? The terrors by night, dili ta mahadlok. Sila gani sa una when they were walking, ingon ang Ginoo sa ila nga. Okay, paggawas ninyo sa Egypt, akong ihatag sa inyo ang kanang shadow by day and pillar by night, pillar of fire by night. So, maura gito ilang kinabuhi. For 40 years, mautoy kinabuhi nila. Kung nahimo pagprotektar sa Dios ang ilang kinabuhi, ato nga panahon, dili ba day na mahimo sa Ginoo sa ato? Ingon pa ang Biblia, for 40 years, their clothes, wala na worn out. And even their sandals, wala na nga bugto. 40 years, roaming, mga igsuon sa wilderness. God provided them manna, quail, water. Oh, karon sa ato, mao man ay pinaka-primary nato nga mga panginahanglan. Kung nahimo na as Ginoo sa una, maura na nga Dios atong gialagaran karon mga igsuon. Amen. Naatas Ginoo kung dili pa ta dwelling in the house of the Lord forever, God can do everything for us to live nga comfortable. Amen. Kaya nga naman, ang Dios nga atong gialagaran, faithful gyud sa atong mga kinabuhi. Hibalo ba ta as we receive Christ as our personal Savior sa atong kinabuhi, naanatay tatak. And that wonderful name nga naa sa ato, the enemy mga igsuon, afraid sa ato. Every time he wants to touch our lives, he need to ask permission from the Lord. Huh? Sa dihang gitandog sa yawa si Job, he asked permission to the Lord. Ingon ang Ginoo, oh go, then go, but do not touch his life. So when the enemy wants to destroy our lives, if God will permit our enemy, mga igsoon, nana siya'y border. Oh? Nara na siya'y boundary, kutob ra ka diha. Dili na nimo pwede hilabtan kining sobra. Muna ningon pa ang pulong sa Ginoo, when our enemy comes like a flood, put God's standard. Amen? Oh, usahay dili ta kakaman sa atong kaaway nga in Jesus name. Huh? In Jesus name, pahawa Satanas, stop doing bad things sa akong pamilya. Murag wala tay kapasidad to stop the enemy. Why? Because mura man og nalimitahan ta
sa gahom sa Dios atong kinabuhi. Nga nag-ingon man siya, when we bear God's wonderful name, we must never do anything that would bring shame to our God. Huh? Kita nga mga Kristohanon, we are bringing the name of the Lord. Dili na tutugutan nga mapakaulawan ang Ginoo sa atong mga reaksyon sa kinabuhi. Ha? Kung nga mutalaw ta sa atong kinabuhi, karon sa atong mga pagsulay nga nahitabo sa atong kinabuhi, mutalaw ta. O dili sad natutugutan nga dili mapasidunggan ang ngalan sa Ginoo that we are bringing pinagi sa kinabuhi nga atong gikinabuhi karon. Nga naman, every move, every steps that we are doing, every move, mga igsuon, everybody nagtanaw sa ato. And note, we are the people nga gitanaw sa mga tao adlaw-adlaw ug kita ang mga katawhan nga dali ragyud tang makit-an. Diba? Atong batasan, atong kinaiya, unsa man ka kamaayo nga lumulupyo karon? Maayo ba ka nga silingan? Maayo ba ka nga mangutangay? Mubayad ba kas imong utang? Mutuman ba kas imong saad? Kana nga mga steps sa atong kinabuhi, everyday happens in our lives, nagdala ta ana sa shame kung dili ta magtarong. But kung ang atong pagkinabuhi, everyday mga igsuon, we are bringing the name of Christ kung sakto ta og tarong ta nga nagkinabuhi adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Nganuman, tungod kay kita, ang gipanagtawag, giluwas sa Dios, alang sa ato, everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, and whom I formed and made. Kita na, mga igsuon. We're the children of Christ, nga kinahanglan, dili nato pakaulawan ang atong Ginoo, ang atong Dios nga gialagaran tungod kay nagdala ta sa iyang ngalan adlaw-adlaw. Mo whatever trials, kuan, kana bang properly ang atong pag-atubang sa kinabuhi adlaw-adlaw. Kung military bitaw ka kinahanglan ka breast out. To obey is better than sacrifice. Muna kinabuhi sa military. Obey first before you complain. Ingana ang kinabuhi. Sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, sa atong mga masugatan dili unta tamihiran sa mga tao tungod sa atong reaksyon. To'y nakadungog ko dito sa eskwelahan. Ako, tarungon gyud ko nila og kuan, sukot, kaya mo bayad ko. Nakaanak ko, pagkaway nada po din pautangon, mapamay mangaway, sige nagpautang. Dili unta tayong anak, mga igsuon. Remember, kami among kinabuhi sa akong bana, mga igsuon, nilista gina namo. This is what I've learned from Pastora Cecil. Ayaw o gasto sobra sa imong kita. Kami, tithes, Pico, St. Peter, ana gid me. The rest, we will enjoy for the rest. Why? Because we need to be responsible sa atong mga katong mga tao ba nga nitabang nato sa panahon nga nangutang ta, di ba? Tanawa ra gud ni mga Israelita noon nganong nahiagom sila sa ilang kinabuhi dito sa Babylonia tungod kay nangawat sila sa Ginoo. Pila may ilang gikawat? 70 ka tuig. Ingnan sila sa Ginoo nga ayaw lagi tikaran ng imong yuta ini kapito ka tuig kay aron makakaon tong mga pobre, mga way asawa, way mga bana, katong kuan, mga wala na ginikanan, aron maka-enjoy sila sa panalangin. Buti pasabot sa atong kinabuhi, dili lang ta magtan-aw sa atong needs, no? Kami, sa provision sa Ginoo nga naa kami, kung kami lang unta mo piyong mi sa pagkinahanglan sa among pamilya, sa akong bana, pwede may mag-Jollibee. Labi na ron, kay mo abotay na ang Crispy King sa Lipata. Pwede may mag-Crispy King adlaw-adlaw. Pero because God has entrusted us a family,
that we should take care of. Diba? Kitang mga anak, usahay may nga, di man ako responsibilidad ang pagbuhi sa akong ginikanan. No. Kitang mga ginikanan, dili nato responsibilidad ang atong mga anak ug maminyo na. Maingon gihapon ko og no. Why? Because we are family. Huh? Kami dinhi sa palibot, ng mga membro nga naa dinhi, ug unsay naa namo, kurokon ra na namo ni Junjun. O di gani ka kasabot sa sinyas. Ning ahong runner diri si Lalay. Mayon gani kog lay tawga sila. Abtik na dagan da na dito ma naglaong si Nainay kadto kuno. Nausahay kay marong ang ija info. Pagabot gahapon lang dyan. Ano to ija laong ding sa imo na ma. Mangadto kuno mo kay mga on mo og kuan pero ang ija gikaon binignit pero ang ija gisulti si jang nanay dili. Ingana midinhi sa palibot ug unsay naa namo among sawuan kung naami daghan man maglimpyo inig ka Sabado mga diabetic man akong mga customer inig ka Sabado dinhi nagbinignit ko gahapon og ingan man sila nga pastora magbinignit kag asin ang ibutang dili sukar nagbinignit ko gahapon og asin akong gibutang amot og nangaon ba ni sila. Ingana, because we need to share what we have. Because every one of us is just a steward. Steward ratas Ginoo sa mga butang na at tamo na nga bisag ingani ang panahon, mga igsuon, dili ta mundang og tanom. Mananom ta. Kay nga naman, katurang naay gitanom, mao gyud naay anihon. Ala, bisan pag magwan og init, pero kanang dapita, wa ginatamni, di gyud ka harvest ana. Pero kung magtanom ka, imong bisbisan as Ginoo sa ulan og init, pinakapanahon, makapanguan ragid ka, harvest ragid ka. Kay mao nay gustos Ginoo sa atong kinabuhi. Sa ani nga kinabuhi, krisis mang takaron pero di ta muundang og pagkinabuhi according sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta magkraming mga igsuon. Makaingon gihapon ta, Lord, our hope is in you. Amen. Our strength is in you. We keep on going, Lord, because we know sa unahan naagid ang dag-anan mga igsuon. Sagdi na lang ng mga foxhole. Nato. Ingon ko nga, tayo og mga kwarta na ta magpalit gid tag lupa nato dahil anti lita dapit ila brother ing dito sa bukid kay maghimo ta og taguanan panahon sa kuan kanang daot tempo ba? Diyan na. Human ba dyan, hing talaw na di ay kay murgi talaw man ko pag-udit tay kaning soda magid ang tubig pero God man gid hapon ang nagpreserbar nato. So ang kinabuhi bisan og ingana siya. No? Usahay daghan, usahay pod hunas, pero kung sigurado ta nga naa ang Ginoo, dili gid ta angayan nga mga problema. Dili ta angayan nga pagkabalaka o sa kabutang ng atong buhaton, kinahanglan kabalutay unsay atong buhaton. Kabaluta unsay atong buhaton mga igsuon. Muna ka ng akong mama og mga na og kuan, ang dako anak ni nga budget kay gasol man og insulin. Wa na koy gasol. Anak man na siya dayon. So, huwat sa tuyo ka adlaw ra. Kay magtipon sa ako sa tuyo ka adlaw. Pag mayo nag-insulin, 5 ka adlaw. Kasimana. Pag 5 ka adlaw, mayo gani kag 5 ka adlaw, hay na maghang insulin. Anak gadyo na siya kay hibayo man siya nga mag-budget gud anay, budgeton anay usa pa kuan. So kita ingana ta mga igsuon, kung ingani kalisod ang kinabuhi kinahanglan kabalutay unsay atong buhaton. Ug naa kay rep himo og ice water kay dagay mananagat, di ba? Ingana ra pag mag-inkuray ra ta mga igsuon di ta motabang sa buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi na mga pasmo gyud ta bisag naa pang promise sa Ginoo kung kita way atong buhaton para sa atong kaugalingon. Muna akong giingon sa akong mga membro sa among care group nga. Humana ang Ginoo nagdupa dito sa krus sa Kalbaryo, ang imong buhaton ang imo ng tuka. Muna nining kabuntagon mo ingon ko mga igsuon nga salig ta sa tong buhi nga Dios tungod kay kita magpakita nga sa pagsalig nato sa Ginoo kabalota nga siya gyud
Dios nga angayan kasaligan. Ha? Siya gud ang atong sandigan ingon pa sa atong kanta nga di magigiba mga igsoon. Di gid maunsa. Oh? Kay naay gahom ang Dios pagpreserbar sa atong kinabuhi. Bisag unsa man ang mga butang nga panghitabo karon, moingon ra gyud ko, I challenge you to live life peacefully. Do not act like wala kay Dios. Do not act like wala kay manluluwas. Do not act like wala kay magkuan sa imo, magtatabang sa imo. Di na lang tamo kan tao, for the Lord is my tower. And He gives me the power to tear down the works of the enemy in our lives. Muna kung ang imong pitaka, wa na isod, rebuke ka. In Jesus' name, espiritu sa kapobrehon, hawa. Balatian, espiritu sa balatian. Di ka mo undang na, uban ka na ako sa lubnganan. Diba? Mintras may kinabuhi pa mga igsuon, padayon ta nga masaligon sa atong buhi nga Dios. Amen? Kay siya ang angayan nga saligan nato sa atong kinabuhi. Wa nay lain pa. Dalaygon ang ngalan sa Dios.